Nakakatakot ng maging masaya. Siguro kapag naranasan mo ng malulod sa dagat ng kalungkutan, mahirap nang isipin kung ano yung pakiramdam na makaahon sa pagkakalungod na yon. Nakakatakot maging masaya yung sobrang saya, yung saya na hindi mo na kaya, na mararanasan mo pa dahil nagaling ka sa pinakasawing punto ng buhay. Hindi mo na kasi inaasahan darating pa yung liwanag sa gitna ng dilim, yung tumig sa gitna ng disyerto. Nasa punto ka na kasi na gusto mong bantayin ng lahat ng emosyon. Hindi sobra, hindi kulang. Nakakatuwa na kasi yung sakit na galing din sa pinagkunan mo ng siya. Paano po alisin natin yung takot? What if kung maging masaya na lang muna tayo? Kasi, di ba, you are meant to be happy. We're not really happy. God wants us to be alive and happy. Ang tanging sagot ni Lord sa takot na ito ay pag-asa. Sabi nga ni Paul sa mga taga-Roma, hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Your hopeful pilgrims in Israel, na ibuhos na ng Diyos ang dalisay na pag-ibig sa mga puso natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano pang pangamba natin? Let us anchor ourselves to God. Bakit nga ba tayo sumasaya sa mali? Naranasan mo na bang sumaya sa bagay na alam mo namang mali? Mali to the extent na nagagawan mo ng mali yung sarili mo. Mali in a way na alam mong hindi mo dapat ginagawa, pero gagawin mo pa rin dahil alam mong doon ka sasaya. Bakit nga ba tayo sumasaya sa mali? Siguro, napakatagal nating naging malungkot. Nalunod mo na ang sarili mo sa pinakamalalim na bahagi ng kalungkutan. Alam mo na ang bawat bahagi at mukha ng lumbay. Bakit nga ba tayo sumasaya sa mali? Siguro, sobrang tagal mo nang napag-isa. Kaya may punto sa buhay mo na gusto mo na lang maging masaya. Kahit saglit, kahit mali. Gusto mo na ulit maranasan yung pakiramdam ng masaya o may saya. Bakit nga ba tayo sumasaya sa mali? Ibang tagumpay ang dulot ng bagay na alam mong hindi mo basta-bastang nagagawa. Bagay na hindi mo minsan inisip gawin o makuha. Challenging, diba? Achievement? Pero hanggang kailan ka magpapakasaya sa mali? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo kukonsintihin ang sarili mo sa paggawa ng bagay na panandali ang saya lang ang dala? Bakit ka magtsatsaga sa masaya ngunit mali kung meron pang mas pangmatagalang kasiyahang plano ang Diyos para sa iyo? Bakit ka magpapakasaya sa mali kung mas maraming tamang bagay ang naghihintay sa iyo? Ang kailangan lang ng Diyos ay ang pagtitiwala mo sa Kanya. Magnilay kapatid, anong klaseng kasiyahan ba ang hanap mo? Panandali o pangmatagalan? Mapaglaro ang panahon. Mapaglaro ang panahon, bumibilis ito kapag masaya ka. Bumabagal naman kapag hinihintay mo. Marunong siyang makipaglaro ng tagu-taguan sa tuwing kailangan mo. Bumibilis ang panahon kapag ramdam mong natutuwa ka rito. Nagiging diamond siya sa sobrang precious, lalo pat alam mong baka iyon na rin ang huling panahon mong magiging masaya. Hay! Bumabagal naman ang panahon sa tuwing naghihintay ka. Kailangan ba darating ang jeep? Kailan ba darating ang jeep? Kailan titigil ang ulan? Kailan kaya matitigil ang paghihintay? Ang tagal! Napakatagal ng oras sa tuwing inaasahan mo ang pagdating ng isang bagay. Mapaglaro ang panahon, sasabihin nilang nagbibigay ito ng lunas sa lahat ng karamdaman. Panahon raw ang sagot sa bawat pusong sugatan. Panahon lang rin ang sagot sa paghilom ng sugat na yon. Ang galing, no? Na habang lumilipas ang panahon, mas lalo ka nitong pagagalingin.
laro talagang panahon. May label ito. May tamang panahon raw. Ibig sabihin ba may mali? Para sa akin, walang tama o maling panahon, kapatid. Tayo ang gumagawa ng tama at mali sa panahon. Ang panahon lamang ay kasangkapan sa ating pag-iral. Sa huli, nasa atin pa rin kung anong klaseng tao tayo sa palipas ng araw. Sa huli, hindi nakadepende sa panahon ang desisyon nating gumawa ng tama at mali. Hindi nakadepende sa panahon ang simula ng ating paghilom. Lahat ng pagbabago nagsisimula sa desisyon, hindi sa panahon. Manhid. Nangalay yung kamay ko. So, ang nangyari, at compress ako. Pinatong ko lang yung bagay na mainit sa ibabaw ng kamay ko, and ayun, hinintay hanggang sa mawala yung ngalay. Kaya lang pag alis ako ng pang hot compress, tsaka ko palang napansin na napaso na pala yung kamay ko. Namumula na ito, hindi nga lang masakit. Siguro ganun talaga, no? May sakit na hindi natin agad nararamdaman. May sakit na hindi natin agad napapansin. May sakit na andyan lang at dahil manhid ka na, hindi mo na iniinda. Sabi ng isang kaibigan, may dalawang uri raw ng pagkamanhid. Manhid ng umintindi at manhid ng masaktan. Manhid umintindi ay yung pinapabayaan mo na lang mangyari ang mga bagay-bagay. Pagod ka na eh. Nagsawa ka na, kaya hahayaan mo na lang. Ayaw mo na lang magsalita kasi hahaba pa yung usapan. O ayaw mo na lang magsalita kasi wala namang pupuntahan. Manhid masaktan ay yung naranasan ko nga sa pag-hot compress ko, di ba? Nasasaktan na pala ako pero hindi ako aware. Nasasaktan na pala ako pero wala akong ginawa. Napansin ko na lang na may sakit na pala nung inalis ko yung very source ng pain. Kaya, piliin mo lang yung laban na papasukin mo. Deserve mo pa rin ba ang manatili kasama ang taong lagi mong iniintindi? Deserve mo pa rin bang masaktan na tila nagiging bahagi na lang ito ng sistema? Hahayaan mo na lang bang masaktan ka ng paulit-ulit? Muli, piliin lang natin yung pinaglalaban natin. Pagdating at paglisan, hindi mo ako masisisi na sa tuwing may darating, iniisip ko na kung paano sila lilisan. Hindi mo ako masisisi na sa tuwing may magpapakilala, aalamin ko kung paano sila magpapaalam. Hindi mo ako masisisi na sa tuwing may magpupumilit, huhulaan ko kung hanggang saan. Hindi mo ako masisisi kung napapatanong ako, so hanggang kailan may mananatili o baka naman aalis rin namang muli. Hindi mo ako masisisi kung hanggang ngayon takot pa rin akong magtiwala sa mga darating at lilisan rin naman. Sa mga gabi ng lumbay, sa mga gabing walang saysay, lagi mong tandaan na bukas may isang araw na lalabas, isang paalala, isang babala, na ang bawat lungkot tiyak may wakas. Kung ang pag-ibig ay paglaya, bakit nakakulong ka pa rin? Nakakulong ka sa sakit ng nakaraan, nakapiit sa pagod at kalungkutan. Kung ang pagpapatawad ang sagot, bakit mas dumami pa rin ang tanong? Tanong na walang kasiguraduhan at tanong na hindi malaman kung pasaan. Kung pagtanggap ang hinahanap, bakit mas pinipili ang masaktan? Sakit na kahit alam mo ang dahilan, subalit araw-araw mo pa rin sinasamahan. Kung ang pag-ibig ang siyang inaasam, bakit kabaligtaran ang mas natutuklasan?
Balikan. Sige, balikan mo lang ng balikan. Balikan mo lahat ng alaala. Balikan mo lahat ng hindi na itadhana. Balikan mo kung bakit nawala. Balikan mo kung bakit natulala. Balikan mo ang mga naiwang sandali. Balikan mo ang mga bagay na sawi. Balikan mo rin kung paano ka nasaktan. At kung paano ka bumangon at lumaban, sige lang. Balikan mo lang ng balikan. Balang araw, matatanggap mo rin. Lahat ng bagay at nangyayari may dahilan. Baka kaya hindi mo mahanap dahil ikaw ang matatagpuan. Paano magkakatagpo ang dalawang taong parehong naghahanapan? Paano kayo magkakakitaan kung pareho kayong nakatingin ng malayo sa ibang direksyon? Siya sa kaliwa, ikaw sa kanan. Bakit hindi ka maghanap? Bakit hindi naman ikaw ang tumigil? Bakit hindi mo subukang magpaubaya? Bakit hindi mo hayaang magpatuloy ang pag-ikot ng mundo? Minsan, di naman kailangang maghanap. Kailangan mo lang magpatuloy. Kailangan mo lang umusad kahit mabagal, kahit paunti-unti. Ang mahalaga, hindi sumusuko. Paano kung natagpuan na natin ang isa't isa? Paano nga kaya kung natagpuan mo na ako? Titigil ba lahat ng bagay sa paligid? Lalakas ba bigla ang ihip ng hangin? Titibok ba ng mabilis ang puso natin? Paano nga kaya kung natagpuan rin kita? Ngingiti ka rin kaya sa direksyon ko? Kakaway ka ba at magpapangiti? Lalapit ka ba? Lalakad ka ba papunta sa tabi ko? Paano kung sabay nating natagpuan ang isa't isa? Magugulat kaya tayo? Kakabahan? Malilito? Maaalala ba natin lahat ng pinagdaanan natin bago tayo humantong sa ganitong tagpo? Paano kung natagpuan natin ang isa't isa pero hindi pa pala natin nahahanap ang ating sarili? Handa kaya tayong sabay na hanapin ito? Baka naman pagkatapos nating magtagpo, dahan-dahan ulit tayong lalayo. Ordinaryo. Sa mga ordinaryong makikita ang mga extraordinaryong pakiramdam, damdamin, o minsan alaala. Baka nakita mo na siya sa bilihan ng tubig, sa counter sa fast food, sa pilahan ng sasakyan o maaring nakatabi mo na sa simbahan. Baka naramdaman mo na rin ang kakaibang pakiramdam dulot ng kaba at kilig, takot o pag-asang di dapat. Sa simpleng kumusta o asan ka na, sa gasgas na kumain ka na ba? Baka nahanap mo na, baka nahanap ka na rin. Maaring nagkatagpo na kayo o baka hanggang doon lang talaga yon. Baka hanggang ngitian na lang o hanggang paalamanan lang pala talaga. Hay, pwede bang wala na lang maramdaman? Kapag sinabi kong mahal kita. Kapag sinabi kong mahal kita, hindi ibig sabihin noon na kailangan ko ring marinig na mahal mo ko. Ang ibig kong sabihin ay sa kabila ng sandamakmak na pagkabigo ko sa mundo at sa tao, nakakakita pa rin ako ng liwanag sa iyo. Hindi ko hinihiling na suklian mo ang dalawang salitang yon. Gusto ko lang talagang malaman mo na posible palang maranasan ang extraordinaryong pakiramdam na baka matagal mo nang nakalimutan. Nung sinabi kong mahal kita, gusto ko lang talagang ipaalala sa iyo na masarap mabuhay dahil alam kong may mga tao palang katulad mo, taong nakikinig, nakikitawa at patuloy na sumusuporta. At kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig talagang sabihin, sana maalala mo ako kapag nakalimutan mo na siya. Ang huling tasa ng kape.
2:00 na ng umaga pero wala ka pa. Hawak ko pa rin tasa ng kape, habang sa pagdating mo kumukuha ng pag-asa. Sa paggalaw ng kamay ng orasan, ang tanging tibok ng puso ay puro kaba. Dub, dub, dub. Alam kong sa mga sandaling wala ka, nahanap mo na ang kalinga sa piling ng iba. Na baka, inaabot ka ng umaga sa labas ay dahil nagpahele ka na sa kasiyahan ng sinisinta. 3:00 na ng umaga, pero gising pa rin ako. Hawak ko na ang pangalawang tasa ng kape at patuloy pa rin nag-aalala sa iyo. Dulot ng kape ay walang hanggang kaba at takot na baka sa pagsikat ng araw ay hindi ka pa rin makaalala. 4:00 na ng umaga. Oo, gising pa rin ako. Ginigising hindi na ng kape, kundi ng mga pangako mo noong panahong masaya ka sa piling ko. Ginigising ako ng mga alaala nating binuo ng saya at pait. Kaya lang, ang tanging natira sa mga oras na ito ay puro na lang pala sakit. 5:00 na ng umaga, oo, gising na ako. Hindi sa paghihintay sa'yo, kundi gising na ako sa katotohanang hindi ka na babalik sa buhay ko. Magtitimpla na lang ulit ako ng huling tasa ng kape, sana makita na ang sariling nawala dahil sa biglaang pagdating mo. Ang paglalakbay ng basong may kape. Isang araw, may isang baby basong punong-puno ng dark coffee. Sa kasiyahan ng basong ito, sinubukan niya ring maghanap ng ibang baso upang tingnan ang kape nila. Napunta ang baby baso na ito sa isang basag na tasa. Kunti lang ang lamang kape ng tasang iyon, malabnaw pa. Kaya nagbahagi si baby baso ng kape sa tasang iyon. Kaya lang natapon lang ang kapeng ibinahagi niya. Sumobra kasi. Limitado lang pala ang kayang tanggapin ng tasa. Nalungkot si baby baso sa pagkatapon ng kape niya. Matapang siyang nagpaalam sa basag ng tasang iyon. Masakit, pero kakayanin niya. Nakarating si baby baso sa isang mataas na glass wine. Alam ni baby baso na hindi mahilig sa kape ang glass wine na yon dahil nasanay na yon sa malamig sa kalamigan. Mainit ang dark coffee na kayang ialok ni kape. Na-appreciate naman ang glass wine sa initiative ni baby baso na magbahagi ng kape. Yumuko ang glass wine at nagpalagay ng kape. Kaya lang, hindi nga marupok ang material ni glass at hindi prone sa maiinit na bagay. Nagkaroon ito ng crack. Nahiya ang baby baso. Humingi ng pasensya ang baby baso. Napagtanto niyang may mga bagay pala talagang hindi pinagpipilitan. Sa ikalawang pagkakataon, nagpaalam ito. Napagod ang baby baso sa paglalakbay. Naupo siya sa tabi ng kalsada. Napangiti siya nang may nakita rin siyang baby baso na nakangiti sa kanya. Pagod na rin ito, gaya niya. Nagkamustahan ang dalawang baby baso. Kaya lang, nang makita ng isang baby baso na gatas pala ang laman ng isang baso, medyo nadismaya ito. Kape lang talaga ang hanap ko, sabi ng unang baso. Gatas lang kasi ang kaya kong ialok, sabi ng pangalawang baso. Bibigyan ba natin ng chance? Dugtong nito. Sasalinan kita ng kape, okay lang? Tanong ng una. Sasalinan din kita ng gatas, okay lang rin ba? Sagot. Napagdesisyonan ng dalawa na magbahagi ng kung anong meron sila. Ang una, nagbahagi ng dark coffee. Ang pangalawa, nagbahagi ng gatas. Naghalo ang dalawang uri ng inumin. Hindi na dark coffee at maputing gatas ang meron sila.
Alam mo ba kung anong meron sila? Dalisay na kapit gatas. Yung uri ng inumin na may halong pait at tamis mula sa mga basong hindi perpekto. Basong naglalakbay at patuloy na naghahanap ng mga bagay na ikakapanatag ng puso nila. Mga basong handang magbahagi. Sana ganun ka rin.